いつは P か。我がファミリーに盾つく者たちは Halika na at talakayin natin ang One Piece Chapter 1113. 1. Vegapunk Head sa Punk Records. Gaya ng hinala natin, ang nakita ni Marcus Mars doon ay utak nga ni Vegapunk, ngunit sa anyo ng ulo na kahit may buhok pa. Ang seksyong ito ay kinukumpirma na ang Punk Records ay maa-access pa rin ng mga Vegapunk clone o satellite, kahit na pagkatapos mamatay ang orihinal na Vegapunk. Nangangahulugan ba ito na may natitira pang Vegapunk bilang kapalit ng orihinal na Vegapunk? Sa ngayon, ang tanging nabubuhay na Vegapunks ay si York, Lilith at Edison. Kahit na pinasabog niya ang sarili, kinalkulan ni Edison na mabubuhay pa rin siya. Kaya, ang mabubuhay hanggang sa wakas ay malamang na si Lilith o Edison, habang malaki ang posibilidad na si York ay nasa panig ng kalaban. Baka isa sa mga Vegapunk ang sasali sa Straw Hats. 2. Dendenmushi user sa buong mundo. Isa sa mga kawili-wiling bahagi ng One Piece 1113 ay ang paglitaw ng iba't ibang partido sa buong mundo ng One Piece na naghahanda upang masaksihan ang gustong iparating ni Vegapunk. Maraming mga interesanting detalye ang makikita simula sa disenyo ng Dendenmushi na tumutugma sa mga katangian ng karakter hanggang sa mga lokasyong lumitaw sa mundo ng One Piece. Isa sa mga pinaka-interesante ay ang pahayag ni Duval na nagbibigay diin na marami pa rin ang nag-iisip na hawak ni Luffy si Vegapunk na hostage, kaya halos tiyak na ang world government ay sisihin si Luffy sa pagkamatay ni Vegapunk. Kapansin-pansin, anuman ang sasabihin ni Vegapunk pagkatapos nito ay malamang na mahahati ang opinyon ng publiko sa dalawa. Maniwala ka o hindi maniwala. Anuman ang susunod na mangyari, magkakaroon ng kawalan ng tiwala sa world government. 3. Nasaan ang orihinal na Dendenmushi? Si Dendenmushi ay pain o decoy na bumibitag kay Marcus Mars. Ang seksyong ito ay nagpapakita rin na ang Dendenmushi sa harap ng Marcus Mars ay isang pang-aakit, hindi ang tunay na bagay. Ang tanong, saan matatagpuan ang Dendenmushi, ang pinagmulan ng broadcast na ito? Kung titingnan mo ang simula ng Egghead Arc, nakipag-ugnayan si Shaka kay Monkey D. Dragon, maaring ipinagkatiwala ni Shaka at ang tunay na Vegapunk, ang Dendenmushi na tinatarget ng Gorosei kay Dragon. Ang posibilidad na ito ay maaari ring ipaliwanag ang reaksyon ni Dragon nang makita niya ang broadcast ni Vegapunk sa One Piece 1109 noon. Sa chapter na yon, mukhang naalala ni Dragon ang pag-uusap nila ni Shaka. Dahil ang ganitong uri ng Dendenmushi ay maaaring mag-broadcast sa buong mundo. Hindi magiging kakaiba kung ang pagkamatay ni Vegapunk ay maaaring mag-trigger ng command signal upang sindihan itong Dendenmushi mula sa malayo. Magiging malatula din ang pagkakasangkot ni Dragon dahil pareho silang magkakaibigan ng yumaong Professor Clover na nauwi sa sama-sama sa pagpapatuloy ng pakikibaka ng Ohara. 4. Sanji at Bonnie vs Ethan Baron v Nusjuro. Hindi nagtagal, ipinakita sa atin ang eksenang sinisipa ni Sanji si Nusjuro. Dahil si Nusjuro ay tila may pambihirang bilis, nangangahulugan ba ito na ang bilis ni Sanji ay maaaring tumugma kay Nusjuro? O, gaya ng hinayaan ni Saturn, nasalakayin siya ni Bonnie, sinadya rin bang hindi umiwas si Nusjuro dahil may kakayahan din siya na makarecover? Hindi nagtagal, mukhang naghahanda na rin si Bonnie na salakayin si Nusjuro sa pamamagitan ng pagiging isang higante. Ginamit ba ni Bonnie ang higanteng anyo na ito dahil na-inspire siya sa higanteng anyo ni Nika? 5. Naiintindihan ni Vegapunk ang pagkakaroon ni Imu? Sa orihinal na bersyon, si Vegapunk ay gumagamit ng dalawang uri ng mga panghalip kapag tinutukoy ang partidong pumatay sa kanya. Una, sinabi ni Vegapunk na ayaw niyang ipagpalagay na ang mga sumubok ng Vegapunk ay masama. Ikalawa, idinagdag ni Vegapunk na hindi siya nangahas na tukuyin kung mabuti o masama ang kinauukulan dahil hindi pa rin talaga naiintindihan ni Vegapunk ang siya.
Sa parehong bersyon ng Japanese at sa bersyong isinalin ng Viz Media, gumagamit sila ng iba't ibang panghalip. Ang isa ay gumagamit ng pangmaramihang panghalip at ang isa naman ay gumagamit ng isahan na panghalip para sa ikatlong panauhan. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na ang sila na tinutukoy dito ng Vegapunk ay ang Gorosei at O, ang world government, habang ang tinutukoy sa panghalip na siya ay maaaring si Imu. Isinasaad ng seksyong ito na malabong alam ni Vegapunk na mayroong isang hari na figura sa Gorosei, ngunit hindi talaga naiintindihan ni Vegapunk kung sino ang nasa posisyong iyon. Tinatayang gaano kalalim ang kaalaman ni Vegapunk tungkol sa figurang Imu. 6. Protektahan si Robin. Gaya ng ipinangako ng mga tauhan ng Straw Hat kay Nico Robin, poprotektahan nila si Robin ng buong lakas mula sa sinumang may masamang intensyon sa kanya. Kapansin-pansin sa pamamagitan ng pagtitipo ng pinakamahiyain na Straw Hat trio doon, tila gustong bigyang diin ni Oda na ang pangakong ito ay naaangkop sa lahat ng nasa Straw Hat crew. Makikita mo, parehong sina Nami, Chopper at Usopp, lahat ay sinubukang harangan si Saturn, kahit na malinaw na ang tatlong miyembro ng Straw Hat na ito ay ang pinakaduwag, lalo na sa harap ng isang malakas na kalaban. Gaano man kalakas ang kalaban at gaano man kalayo ang kanilang antas kumpara sa kalaban na kanilang kinakaharap, lahat ng mga tauhan ng Straw Hat ay susubok ng kanilang makakaya upang protektahan ang kanilang mga kasamahan na nasa panganib. 7. Ang mundo ng One Piece ay lulubog. Kitang-kita sa malayo ang Egghead Island. Ang pinakamalaking bahagi sa One Piece 1113 ay ang Vegapunk News na nagsasabing lulubog ang mundo ng One Piece. Siyempre, sa mga mambabasa ay tiyak na hindi lang tayo ang agad na nakakita ng iba't ibang puntong nakakalat sa buong kwento ng One Piece at naging konektado sa isang pangungusap na ito. Halimbawa, ang posisyon ng Mary Joyce sa itaas ng Red Line ay tiyak na hindi mag-aalala sa World Nobles tungkol sa isang flash flood na lulunurin ang buong mundo. Sa kabilang banda, malaki ang posibilidad na ang world government ay gumagawa din ng Tequila Wolf Bridge kung saan itinapon ni Kuma si Robin bilang paghahanda sa paglubog ng mundo ng One Piece. Bukod pa riyan, bago ito, ipinakita rin sa atin na ang pagkawasak ng kaharian ng Lulusia sa pamamagitan ng sandata ni Imu-sama na pinaghihinalaang gumamit ng Mother Flame bilang fuel ang naging dahilan ng pagtaas ng level ng tubig. Kung matatandaan, may butas din ang Enies Lobby na katulad ng mga lobby ng Lulusia Kingdom at ang Water 7 na malapit sa Enies Lobby ay tila laging inaatake ng Aqua Laguna taon-taon. Ang Enies Lobby ba ay labi ng isang kaharian na winasak din ng world government na naging dahilan ng pagkagulo ng agos ng tubig sa paligid. Hindi lang iyon, ang iba't ibang kaharian na halos tiyak na may kaugnayan sa world government o sa Ancient Kingdom ay tila may ilang uri ng proteksyon mula sa malaking baha na ito. Halimbawa, ang kabisera ng alubarna ng kaharian ng Alabasta na lumilitaw na mas mataas kaysa sa lupa o zoo na sa daan-daang taon ay palaging nasa itaas ng Zunesia at Skypiea na nasa mga ulap. Kung papansinin mo, lahat ng kaharian na may kaugnayan sa Void Century ay tila may kanya-kanyang paraan ng pagprotekta sa kanilang mga bansa mula sa napakalaking baha na ito. Ang bahaging ito ay tila isang indikasyon na ang mga ninuno ng mga kahariang pinag-uusapan ay nakaranas ng malaking baha na ito noon pa. Ang Great Cleansing ba na tinalakay ng mga Gorosei at Imu ay direktang nauugnay sa baha na tatama sa buong mundo? Ot, mayroon bang iba pang misteryo na nauugnay sa Sakura Kingdom? Tungkol sa mga kahariang ito, ang isa pa ring malaking misteryo sa aming palagay ay ang kaharian ng Sakura o ang dating kilala bilang Drum Kingdom. Malinaw na mayroon silang mataas na lupa na angkop para magamit bilang kanlungan kung sakaling magkaroon ng malaking baha. Ngunit ano ang kinalaman nitong Sakura Kingdom sa Void Century? Kung matatandaan,
Minsang bumisita sa Drum Kingdom si Marshall D. Teach o Blackbeard at ang kanyang mga tauhan na noong panahong iyon ay wiba katao lamang at sinira ang lugar. Isinasaalang-alang na si Blackbeard ay kilala na may tusong pag-iisip at puno ng mga plano, maaaring may partikular na layunin siya sa pagbisita sa Drum Kingdom. Kapansin-pansin, si Goldie Roger ay lumilitaw din na nakilala si Dr. Kureha, lalo na kung isasaalang-alang na si Dr. Kureha ang unang nagsalita tungkol sa Will of D sa manga at tila kilala si Roger. Ibig sabihin, posibleng bumisita na rin si Roger sa Drum Kingdom. Iniisip ko kung talagang may misteryo sa Drum Kingdom. May kinalaman ba ito sa terminong Drum of Freedom o Drum of Liberation na kasing kahulugan ng Sun God Nika? Ano sa tingin mo? Kung mayroon kang sariling mga tugon o teorya tungkol sa pagtalakay sa One Piece 1113, subukang isulat ang mga ito sa komento. Okay ba mga kapika?